Bakit ba palagi na lang tama yung mga babae? Lalo na pagka naging jowa mo na o naging misis mo na. Ay, sorry. Kidding aside mga bossing, pag-usapan natin today is arguing 101. Ito yung ginagawa ko or at least yung mga list of items na kino-consider ko pagka nakikipag-argue ako. And this is working on my end. So this might not work on your end, but I'm just gonna share kung paano at ano ba yung ginagawa ko when I'm arguing someone. Kaibigan ko man, pamilya ko man, misis ko man, or katrabaho ko man and so on. And pag-uusapan din natin kung bakit to importante, especially kung ipagka senior level na rin kayo na nag-handle na rin kayo ng mga tao. Okay, pag-usapan natin yung number one. Number one na kailangan nyo maintindihan pagka nakikipag-argue tayo mga bossing is ang tao may different kinds of beliefs. No? For example, sa akin, mas gusto ko black. Yung iba, mas gusto nila yung colorful. Okay? Yung iba gusto rin nila yung gulay, no? Ako hindi ko gusto yung gulay. So doon pa lang mga bossing, kailangan na natin intindihin agad na we have different takes and different opinion sa specific na bagay. And this is important to understand mga bossing. Especially example kung ang mga ka-argue mo is about religion, politics, no? Best programming language, at kung ano-ano pang klase ng shit. Kasi nga subjective yon. Yung iba nag-work sa kanila, yung iba hindi nag-work sa kanila. So, vice versa. Number two mga bossing is yung disagreement. Yung disagreement mga bossing is not equal sa disrespect. No? Yung disagree meaning hindi ka lang agree sa kanya, pero hindi ka disrespectful. So meaning you're sharing your thoughts then na hindi ako agree sa iyo, pero ito yung thoughts ko. Ngayon, pwede kang mag-reply doon na or pwede kang mag-respond na okay, this is my take then as well, no? Ito gusto ko lang i-clarify sa iyo, ganto ganyan, ganto ganyan. And then that's it, no? Hindi mo sila kailangan puwersahin na maniwala sa iyo. Kasi nga laging babalik 'yan dito sa different beliefs. So ngayon mga bossing, and disrespect naman. Ito naman yung tipo na, alam mo yung disagree ka pero disrespectful ka. So meaning, inattack mo agad siya. Pagka ganun yung ginawa nyo, walang magandang kahahantungan yung arguments na yun. Kasi nga, sa una pa lang, hindi nyo na kayang i-validate kung ano yung opinion ng isa't isa. So dito na nagkakatalo lahat mga bossing no, sa disrespect. So it's either na sa una pa lang disrespectful na siya or sa middle ng conversation or sa end ng conversation. Kasi usually, ito yung nagiging default ng mga mahihinang nila lang pagdating sa argument. Nagdi-disrespect na sila ng tao. Number 3 mga bossing, it's important is don't just blame but also suggest a solution. Ito mga bossing, usually it's very common to especially sa mga team, no, sa mga work nyo or sa kung sino man yung ina-handle nyo na nagbe-blame sila ng tao or nagbe-blame sila ng work or kung ano-ano man pero they don't suggest any solution kung paano siya isosolve. And ito yung something na kailangan natin matutunan as a person, as a team member, as a team leader as well, no? When you blame someone or when you report something, make sure you suggest a solution. Kung hindi mo kaya makapag-suggest ng solution, make sure na kausapin nyo yung teammate nyo kung paano nyo i-resolve yung issue na yun. Kesa nagbe-blame ka lang na kung ganito, ganito, ganyan, kasi mukha kang tanga nun. Okay? Now, number 4 mga bossing is analyze what you hear, no? Hindi lahat na naririnig nyo is kailangan nyo paniwalaan agad. Hindi lahat na naririnig nyo sa social media, sa mentor nyo, sa coaches nyo, sa kung saan sa magulang nyo or something. Try to analyze it on your own, no? Nung pagkakaintindi nyo. Ngayon, lahat ng naririnig natin mga bossing is matuto tayong i-understand or i-receive yung mga bagay na yon, no? And then birthday kung ano lang i-ingest natin at saka yung mga aalisin natin na hindi natin pakikinggan. So lastly sa number 4 mga bossing is don't be a crybaby. Ito very common to especially pag may mga teammates na nagbe-blame or nagbibigay ng bad feedbacks and so on na hindi nila kayang tanggapin na may mga ganong klaseng feedback sa kanila. So usually ito mga to, yung mga crybaby mga bossing na kung tawagin, sila yung mga pagka nabigyan mo na ng bad feedback is wala na. Parang ayaw na nila makatrabaho yung tao na yun kasi nga ganito ganyan nagbigay ng feedback. Pero pag sila ang nagbibigay ng bad feedback, okay lang. 'Di ba? Yun yung mga tao na mga mahihinang nila lang at walang kwenta. Number 5 mga bossing is do something, 'di ba? Kailangan nyo magbigay ng action kasi talk is cheap, no? Sige, magbigay ka ng problem, mag-report ka ng ganito, mag-blame ka ng someone, ganito ganyan. Talk is cheap, do something about it, no? Sabihin natin na pagbigay ka na ng solution na pwede natin gawin, ganito ganyan. Pero kung puro ka lang salita, puro ka lang boka, wala ka naman nagagawa, no, para i-solve yung solution na sinabi mo or yung napag-usapan ng team, then mga bossing is puro ka lang boka. So ito yung mga tao na kailangan yung iwasan or ito yung mga tao na mahirap ka-argument.
Kasi nga, puro lang sila salita. And usually, kung sino pa yung mareklamo, kung sino pa yung maraming magsalita mga bossing, sila pa yung pinaka mahirap. Sila pa yung pinaka broke. Kasi wala pa nga sila napapatunayan, wala pa nga silang experiences, pero kung makapagsalita na sila, akala mo based sa experience sila. Ito yung mga taong nakakaawa na nakakainis. Kasi nga, parang mga, for example, mga bossing, yung mga kuripot, 'di ba? Sila pa yung mareklamo kaysa dun sa mga mayayaman. 'Di ba? Pansin niyo 'yon, normal 'yon mga bossing. So yung analogy na 'yon mga bossing, ganun din yung nangyayari sa work, no? May mga iba na puro reklamo, ganto ganyan, puro ganto, pero wala naman nagagawang solution or action for that problem. Number 6 mga bossing, ito yung pinaka-importante sa lahat, no? Not all the time you need to be right, no? Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo na ikaw yung palaging tama. Sa argument mga bossing, no, especially dito sa internet, no, okay lang na sabihin mo yung thoughts mo or yung opinion mo or yung take mo, then that's it. Pagka hindi kayo nagkaintindihan, that's it, no? Hindi mo kailangang ipilit yung isang bagay sa isang tao na iba yung paniniwala niya. Lagi tayong pupunta sa number one. So kaya, kung ang aim mo pagka nakikipag-argue ka is malaman mo na ikaw yung tama, na ikaw yung tama, na ikaw yung tama, then baka ikaw yung may tama. So, yun lang mga bossing and see you on the next one. Bye!